Hi guys! Once again, welcome back sa ating munting channel. Panibagong araw at panibagong reaction video ang ating pag-uusapan ngayon. So alam naman po natin, nabalitaan na po natin ang hiwalayan ng EDSI. So I don't think nahiwalayan siya guys kasi hindi ko alam kung naging magjowa ba sila. Sa pagkakaalam kasi natin, love team lang talaga sila. Pero malay natin, baka jowa nga talaga sila sa likod ng camera. So, sobrang nakapanghinayang lang kasi hindi sila umabot ng 100 episode. Yun pa naman yung parang hinihintay natin. No? Kasi alam naman natin, pag 100, for sure, bongga talaga yan. Pero hindi tayo umabot doon. Hindi po umabot yung EDSI noon. So, at least, tanggapin na lang po natin. Kasi parang yun talaga yung way ni God. No? Hanggang doon na lang talaga yung EDSI. So, mamaya ng konti atin pa yung pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy guys, please don't forget to subscribe, paki-like and share ng ating video at paki-turn on notification bell para laging updated every time na mag-a-upload po tayo. At ating suportahan guys ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog in Kalingap Rab. Nandiyan din po ang ating keyboys, Kalingap partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang mahirap. Huwag nating kalimutan. At syempre, yung mga kasama nating Kalingap reactors guys, especially na ang Karepa. So, supportahan po natin. So, ayan, back tayo dito sa ating topic of the day. Nakakalungkot nga, no? Ang dami nating nakikitang mga comment dyan sa comment section, sa mga topic ng EDSI na syempre mahal na mahal po talaga nila yung EDSI. At imagine niyo po, hindi po ganun kadali kasi more than 2 years ang EDSI, di ba? More than 2 years ang EDSI, nagpapakilig, nagpapasaya. Kaya hindi rin natin masisisi yung mga solid EDSI supporters natin na ganun sila talaga nasaktan. Yung iba, parang pinipilit pa nilang paniwalain yung sarili nila na baka it's a prank lang, baka meron pang closure talaga na mangyayari, baka meron pang next episode yung EDSI. So, samot-saring comment yung nababasa natin sa comment section. And I know na sobrang nasaktan po talaga sila. Siyempre, sino ba naman hindi masasaktan kung napamahal na nila yung tao, napamahal na nila yung love team, yung EDSI, di ba? At nakikita talaga nila from the very beginning kung ano yung nangyari sa buhay ni ni Beyonce. Yung transition sa buhay ni Beyonce, sobrang from rag to riches yung nangyari kay Beyonce. At di lang yun, yung samahan nilang Edo at saka ni Beyonce, yun po talaga ang tumatak sa isipan at sa puso ng mga solid EDSI supporters. Pero kahit ganoon pa man, alam talaga natin na sabi nga nila, people will come and go. So may mawawala at may darating. Kaya syempre, atin na pong i-let go, no? I-let go na po natin yung EDSI kasi parang hindi na po talaga siya prank and sa tingin ko ay totoo na talaga ito, no? EDSI is signing off na talaga. Kaya sa mga solid EDSI supporters natin, alam pong sobrang nasaktan po kayo. So dahan-dahan lang, no? Asahan natin na maghihilom rin yung mga sugat na nadarama, na feel nyo ngayon. And syempre, suportahan pa rin natin. Suportahan pa rin natin si Kalingap Arab, suportahan pa rin natin si Kalingap Edu. At if ever man na magkaroon ng channel si Beyonce, ay I know naman na mahal niyo po si Beyonce, kaya I know na marami pa rin ang susuporta. Pero sa nangyari sa EDSI ngayon ay siguro this is the time na wag na po kayong umasa pa na magbabalik pa yung EDSI. Baka kasi masasaktan lang po kayo. And officially na rin po na sinabi ni Kalingap Edu na wala na po talaga yung EDSI. Wala na po talaga. Parang siguro napagod silang dalawa. Siguro napagod sa mga bashing, napagod sa fake news. And alam naman po natin si Beyonce nag-aaral pa lang. Kaya siguro ayaw din niya na sobrang stress. No? Kasi alam naman po natin si Beyonce ay sobrang focus sa kanyang pag-aaral. And isa sa nakaka-apekto talaga yung mga bashers, yung iba below the belt na yung mga sinasabi. So siguro dumating sa point
dumating sila sa time na parang napag-isipan nila na siguro tama na to, siguro kailangan nating bumitaw sa isa't isa. Alright? So, yun nga, sa kabila ng lahat, alam kong maintindihan nyo naman po, no, maintindihan po ng mga solid EDSI supporters natin kasi noon pa man talaga sinasabi na yan na this is only for love team. This is love team lang talaga. Pag nangyari man na maging sila sa likod ng camera, ay syempre masaya po tayo. Pero ngayon ay dahil signing off na ang EDSI, but yun, suportahan na lang po natin silang dalawa. At saka intindihin na lang po natin, tanggapin na lang po natin. Kasi tulad ng sinabi natin, ganun talaga. No? Love team lang po yung nakikita natin dito sa kanila. Kahit naman siguro sino guys ay mapapagod din kasi sobrang tagal na rin po ng EDSI. Ako nga na nagre-reaction sa kanila parang minsan paulit-ulit na lang yung sinasabi natin. How much more pa kaya sila na kailangan nilang gumawa talaga ng script? Kailangan nilang gumawa ng mga linya, yung mga sasabihin nila. Kaya naintindihan natin na parang napapagod na rin sila. Dagdagan mo pa yung mga bashers, mga fake news, yung iba naman ay yung mga below the belt na talaga, yung pangbabash sa kanila. Kaya siguro dumating sa point na napagod na rin silang dalawa. At meron din po tayong nababasa sa comment section. I don't know kung totoo to, pero noon pa man talaga daw may may girlfriend daw talaga yan si Kalingap Edu. At naging private lang daw dahil po dito sa EDSI. So parang naging private po yung life ng kanyang naging private po ang kanilang relasyon dahil po dito sa EDSI at ayaw daw maka-apekto dito sa love team nila. Pero I don't know kung totoo man yan or hindi. Nababasa ko lang po dyan sa comment section. Kaya guys, sa mga nanonood dyan na sumusuporta sa ibang love team, sana ay huwag nyo pong i-attach masyado yung sarili nyo. Kumbaga, i-balance nyo lang po. No? Kasi noon pa man, palagi na pong inuulit-ulit yan na this is only for love team. Kaya may tendency talaga na mawawala sila. May tendency na ihihinto yung love team nila. Kaya as much as possible, huwag nyo pong i-attach masyado yung sarili nyo sa love team. Kasi darating talaga ang panahon na mag-i-end, magwawakas ang kanilang pagpapakilig sa atin, ang kanilang pagpapasaya sa atin. At least hindi kayo masyadong masaktan at least makapag-move on agad kayo. So I hope na meron na namang panibagong love team na sisibol pagkatapos nitong pagwakas ng EDSI. So kung meron man ay syempre doon na naman tayo susuporta. At sa ngayon, yung mga love team na muna ng Kalingap serye like Jomcar, grabe yung Jomcar, sobrang tagal na po niya, more than 2 years na rin po yan. So doon suportahan natin. Tsaka Mikris, at saka yung bago ngayon, Franjoy. So for sure ay hindi rin yan magpapahuli sa kiligan yung Franjoy, kaya suportahan po natin guys. So kayo ba guys, ano yung makomento nyo dyan sa pagwawakas na ng EDSI? Alam kong marami sa inyo ang nasasaktan and I hope na malampasan nyo, lalo na yung mga senior citizen natin. Nako, grabe, alam ko talaga kung gaano kayo kamahal, gaano kayo kasuporta, dito sa EDSI. Kaya I hope sa ating mga lola dyan ay makapag-move on agad kayo. Ito lang po yung last nating sasabihin. Huwag na po kayong umasa na meron pang EDSI. Baka kasi masasaktan lang po kayo. So tulad po ng nababasa nyo dyan sa ating thumbnail, sa pahayag ni Kalingap Edu na wala na talagang EDSI. End na talaga ang EDSI. Hanggang dito na lang talaga. So once again guys, maraming salamat sa iyong pagsama. Huwag kalimutan mag-like and share and paki-subscribe na rin. Once again, Chloe TV, thank you for watching.